Totoo ba na kayo yung gunman, sir? O anong kinalaman niyo dito? Ha? Dinala ngayong Martes ng hapon sa Manila Prosecutor's Office ang dalawang sospek sa pagpatay sa dalawang Japanese sa Malate, Maynila noong August 15 para sampahan ng reklamo. Napag-alamang magkapatid ang mga sospek na naaresto sa Minalin, Pampanga nitong Lunes ng umaga. Ayon sa Manila Police District, gunman ang 50 anyos na sospek habang nagsilbing tour guide ng mga biktima ang 62 anyos niyang kapatid. Siya mismo yung sumundo dito sa airport, siya rin yung nagatid sa hotel, siya rin uli yung sumundo dito para dalhin doon sa mismong lugar na yon kung saan nga nabaril itong dalawang Japanese national. Binayaran umano ng malaking halaga ang gunman para itumba ang dalawang Japanese. Meron lang tayo nakuha ang impormasyon na yung may utos nito ay nasa Japan at yung tawag nila si alias Boss. Sa mga nakuha nating information, itong dalawa na ito ay sabi nga ni pasaway na sa kanilang kumpanya. Hindi lang natin alam kung anong kumpanya yung tinutukoy. Isang staff sa isang club sa Malate ang nagkumpirma sa pagkakakilanlan ng gunman. Nung pagkabaril, ang sabi sa amin, walang makikialam. Tumakbo na kami kasi baril yan, natatakot kami. Pero yung tinakbuhan ko is malapit lang din sa pangyarihan, kaya namukhaan ko yung gunman. Tikom ang bibig ng mga sospek, pero ayon sa kanilang abogado, illegal ang naging pag-aresto sa kanila. The crime happened on a Friday and our clients were arrested 3 days after on a Monday. So ang legal stand namin ay the arrest was illegal and dapat PI na ito, diretsuhan na lumabas agad sila. Regular filing, tapos dapat hindi sila maaresto. Hayaan natin na mag-decide itong ating piskalya kung tama ba o hindi tama yung ating ginawa. Pero sabi nga naninindigan kami na ito ay legal at ito yung ginawa natin ay talagang tamang pag-aresto base dito sa hot pursuit operation. Samantala, marinamang kinundenan ng Department of Tourism ang nangyaring krimen. Ipinapaabot ng kagawaran ang kanilang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima, kasabay ng panawagan sa mga ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil sa insidente. Naharap ang mga sospek sa kasong murder at theft habang patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang isa pa nilang kasabwat.